Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines na sumasampawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan at 102.1 FM sa Isabela. Bringing Christ into your home. Ito po si Brother Ronnie Aclo. Kami naman po, Sister Merly Ibanez. Sumayin niyo po ang pag-ibig. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Magandang gabi po sa inyong lahat. In Christ, through Mama Mary, Padre Cusiba po ng San Miguel. Magandang gabi po muli sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria. Kumusta na po kayong lahat? Sa ngala po ng ating mahalay na, muli po namin kayong inaanyayahan sa ating pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko. Ang tunay na buhay makadiyos na inyo po laging napapakinggan tuwing linggo mula po ika-9 hanggang ika-10 ng gabi. Hangad po ng programang ito na makapagdulot po sa inyo ng kahit kaunting kaalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig ng ating pong himpilang Radyo Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Heso Kristo, hangad po namin sundin kayo sa bawat saglit ng aming buhay. Sa inyo pong tulong, umaasa po kami na magkaroon ng malakas na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang maging matatag sa paglaban sa aming bulag na hilig at maling hangarin. Kayo po ang aming Panginoon at Hari. Gawin niyo po kaming tapat na tagasunod. Naghahangad po kami at umaasang mabuhay ng ganitong buhay na ninanasan niyo po para sa amin. Pagkalooban niyo po kami ng inyong biyaya at grasya at pagpalain niyo po kami tuwin na. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng pagbubuhos niyo sa aming mga isip, puso at kalooban. At ang biyaya maalab na katapatan, pag-ibig at pagmamahal. Patuloy niyo kaming bendisyonan at patnubayan upang mapagtagumpayan ang kalikasan naming mahina o ang aming kahinaan. Umaasa po kami lagi sa inyong tulong. Siya nawa. Birheng Ina ni Jesucristo, ipanalangin niyo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa pag-aalay po ng ating panalangin. Magandang gabi po muli, mga minamahal naming taga-subaybay ng ating pong programang Mistisismo, ang tunay na buhay makadiyos. Linggo na naman po ng gabi at nandito na naman po muli ang ating pong mga kapatid po sa Himpapawid na mag-aalay po sa inyo ng mga pag-aaral po na siyang magiging malaking kapakinabangan po sa ating kaluluwang pamumuhay. At kumusta na po kayo dyan? Saan man kayo naroon? Sana ang inyo pong pakikinig patuloy po sa ating pong pagtalakay dito po sa ating tinatalakay. At ngayon po sa linggo pong ito, ang inyo pong mga lingkod muli pong nagkakatipon-tipon at papaksana naman po tayo ng isang malalim na bahagi na naman ng paksa tungkol po sa ating buhay dito sa mundong ating ginagalawan.
Supalit bago po tayo dumako sa ating pagtalakay, ay ating po munang sulyapan ang nakaraan pong paksa natin. Ano po? Ang paksa po natin na tinalakay ay yung tungkol po sa ang tunay na karunungan na ayon po sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korintyo, na sinasabi nga po niya doon, dahil po si San Pablo ay nangaral po doon na sa pasimula siya ay nanginginig, siya po ay mahina. Hindi po siya nagsalita ng salita ng marunong, ano po. So pinakikita po doon na ano man po ang kalagayan natin sa buhay, tayo man po ay nakapag-aral o hindi, sa ngalan po ng pananampalataya natin, maaari po tayong magkaroon ng isang karapatan ayon sa karunungan na tayo maging kasangkapan ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magpapahayag din po ng katotohanan at karunungan sa iba po sa ating kapwa. Kaya kayo po ay aming inayang mag-aral para po kung ano man po inyong mapulot dito sa ating pag-aaral na tatalakayin, ma-share din po ninyo sa atin, sa iba po dyan na inyo pong nais na pagpahayagan at turuan. Maging kasangkapan din po kayo ng Espiritu Santo sa ngalan po ng karunungan na inyo pong napupulot po sa ating pag-aaral. At ngayon po, sa isa pang bahagi ng ating tatalakayin ay ang paksa naman po ng aklat ng Ecclesiastes sa lumang tipan, ano po, na papamagatan po nating walang kabuluhan ang mga bagay sa lupa. Babasahin po sa atin ng ating kapatid na si Sister Marjorie. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa banal na kasaysayan sang-ayon sa aklat ng Ecclesiastes na may kabanata 1, talata 14 hanggang 18. Walhati po sa inyo, Panginoon. Pinagmasdan ko ang lahat ng ginagawa sa ilalim ng araw, at nakita kong ang lahat ay walang kabuluhan at paghahabol sa hangin. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang kulang ay hindi mabibilang. Sinabi ko sa aking sarili, ako nga'y nakapag-impok at nakapagtipon ng malawak na karunungan ng higit sa lahat sa mga nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking isipan ay nagkamit ng maraming karunungan at kaalaman. Buong sidhi akong naghanap ng karunungan at kaalaman, ng kabaliwan at kahangalan, at nabatid kong ito rin ay paghahabol sa hangin, sapagkat kung saan may maraming karunungan ay may maraming kahirapan, kung may labis na kaalaman ay may labis na kapighatian. Ito mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa atin pong pagbabasa po ng ating paksa. At binabanggit nga po rito, ano po, na yung mga nakita ng Propeta Sirach. Kaya itong bahaging ito ng Ecclesiastes, ito yung isang masasabing ayon din sa mga sulat ni na Propeta Sirach, ano po. Ito yung katabi lang po ng kanyang sulat, ano po. Na ibig sabihin, ito yung Ecclesiastes, ano po, ito yung isang simbahan, ano po. Kumbaga isang pananampalataya, isang iglesia, isang katawan, ano po. Ecclesia po. At sa panahon natin, itong iglesia na ito, itong iglesia na ito nga po yung Santa Iglesia, ano po, Apostolica Romana, na itinatag ng ating Panginoon magda-2,000 taon na ang nakalilipas, no? At itong aklat na ito ay nagsasabi nga na nabanggit nga nung sumulat dito na sa kanyang pagmamasid sa mga ginagawa ng tao, ano po, na pagpapakaabala sa buhay niya, ang lahat ng bagay ay walang kakabukabuluhan. Ano po? Siguro, sabi nga po, may dahilan kung bakit niya nasabi yon. Sa atin pong, sa ngalan po ng karunungan at katotohanan, ating nga pong suriing mabuti kung bakit po nasabi ng sumulat na yan, ng aklat na yan, ng Ecclesiastes, kung bakit niya nasabi ang mga bagay nito. Po. Isa natin kanino, kay Brother Rico. Sumahat lahat ang karunungan ng Diyos. Sumayin niyo rin. Ang pamagat, mga kapatid, ng ating episode ay walang kabuluhan ng mga bagay sa lupa. May malaking kaugnayan ito kung i-correlate dun sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo sa isang panig ng gospel. Sabi niya, o tao, makamit mo man ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ano ang ipagpapalit mo dito? Yan. Kasi nga,
lahat ng mga kapakinabangan natin, no? Dito sa ating pinag-aaralang drawing, no? Stairway to Heaven, meron kasing natural life. Yung mga nasa natural life, sila yung mga binyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, tatapot sa kasawiang pala de pasintabi po, no? Hindi nila nakikilala o naintindihan yung talagang kahulugan ng kaluluwa, which is mind, heart, and will, the three faculties of the soul. Isip na hindi nakikita, pusong di nakikita, nararamdaman sa magitan ng salita, at kalaubang di rin nakikita para makita sa magitan ng gawa ng kamay at ng paa ng balikat. Sa kabuuan, siya yung kaluluwang di nakikita na siyang subject for auditing o hanggang sa salvation. Parang gano'n eh. Yung kaluluwa na yan eh. Ang diferensya nga, sa natural life, sa buhay pangkaraniwan, ang tao ay nagising siya dyan, mula sanggol, lumaki, na puro pang lumilipas lamang na pakinabangan, puro pang katawan. Without knowing niya na yung kaluluwa niya ang harap sa Diyos. Kahit na makamtan mo na ang buong yaman ng daigdig, bandang uli, ultimo yung sarili mo, hindi mo madadala, may magbubuhat pa ng ataol para sa'yo. Wala kang madadala sa libingan. Kaya sabi ni Pipwete Silakbayan, yung sana, ang lahat ay nauwi sa paghahabol sa hangin. Nakamtan ko lahat ng karunungan, lahat ng mga kung ano ng mga indulhensya sa lupa, sa material na bagay, pero narawan pa siya ng paghahabol sa hangin. So, sad to say, sabi nga, dun sa pating sambato, sa Kamachiles, dun sa may bago magmonumento, yung meron dong eternal cemetery tayo ko yun. Nakalagay dun death is the most painful reality in life. Tagalogin natin. Ang kamatayan ng siyang pinakamasakit na katotohanan sa buhay ng tao. Ha? Lalo na sa natural life, ano? Pero dati naman sa mga kay Jesus Christ, sa mga mistiko, sa pangalang Jesus pa rin. Sabi niya, death is nothing but a bridge towards eternal life that has ever been prepared for us by Jesus Christ. Ha? Kaya sa mga kapatid natin mga Katoliko, sa Iglesia Katolika na ibig na makilala nila ang tunay na kahulugan at kahalagaan ng buhay, kinakailangan makilala natin yung kaluluwa natin na siyang tunay na tao sa ating pagkatao. Kasi we got no choice tumatanda ang katawan, bandang uli namamatay talaga. Paano kung hindi natin nasimulang pagpundaran yung pangkaluluwang proceedings o kapakanan? Ganun kahigpit ang panawagan sa pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga sabi, hanggat may panahon pa, let's make a wise decision. Sa isang aklat ng mga pare, yung Daily Bread, meron siya isang kabanata na ang matalinong pagpili Ibig sabihin, the choice between worldly pleasure and eternal achievements, parang gano'n. Na hindi lamang yung ma-fulfill mo yung mga ambition mo sa lupa, kundi yung doon sa life after death. Natutunan naman talagang meron kasi ipinakitang halimbawang buhay ng Panginoon Kristo, meron life after death. Hindi nagtagumpay sa kanya kamatayan, 3 days lang, dahil talaga meron lang siyang naging mission pa rin. Sinis niya yung impyerno para mahango lahat ng mga doon. After 3 days, yun mismong kapangyarihan ng Diyos ang bumuhay sa kanya. Diyos Ama binuhay. Pero sumampalataya naman siya nung bago siya malagutong niya doon na yung Holy Spirit ang magdadala sa kanya sa muling pagkabuhay after 3 days. Ganon katindi ang ating pananampalatayang Katoliko. Na ito ang ating programa lagi binabingit, sinasabi sa apat na sulok ng mundo, kinakalat natin ito yung Catholic mysticism. Ito yung Katolikong makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao. And mysticism is not only a privilege or benefit of the few, but it is for all. Ang lahat ay tinatawagan para isang tunay na buhay makadiyos. At sa tunay na buhay na makadiyos na makikita ninyo na matapos natin makilala na merong simbahan tayo na pinupuntahan at nagpasakop tayo sa ngalan pitong sakramento, which is the first key to eternal mansion, no? Maintindihan natin, sa likod na simbahan, meron palang hagdanan na dapat akyatin. Kung tawagin yan supernatural life. Anong pagkakaiba? Yung natural life, sanggol, lalaki, magagatas, mag-aaral, magtatrabaho, mag-aasawa.
tatanda, mamamatay. Dito na sa supernatural life, o dyan sa natural life, dito, nasa huli ang pagsisisi, no? Sa supernatural life, baligtad. Sa buhay kay Kristo, dito, sa simula pa lang, magsisi ka na, kaya bago magkursilyo, pagsisisi mo, pangumpisal eh. Para wala ka ng pagsisiyan sa huli. At dito, ang buhay sa supernatural life, kaluluwa muna bago katawan ang ibibigay sa iyo. Sasanayin ka dahil matagal ka nasanay sa buhay ng pangkarniwan na puro pangkatawan na walang pangkaluluwa. Sabi nga, itong natural life na to, at yung nasa kabila, yung mga man-made beliefs group, walang bulag na mag-aakay sa kapwa niya bulag para sila mahuhulog sa bangin ng kapahamakan. Ayan, kaya supernatural life, dito pala magsisimula maintindihan yung kahulugan ng kaluluwa at yung kahalagahan niya sa harap ng Diyos para masusugan yung sinabi ni Propeta Sirach na lahat ng mga kapaguran, mga ina-achieve ng tao dyan sa natural life, nauwi lang sa paghahabol sa hangin, nauwi sa kawalan. Pero dito, sabi nga, walang kabiguan sa Diyos, buhay na angat sa pangkarniwan, nagsisimula sa tinatawag na holiness o kabanalan, the first part of the journey and the only way to Christian perfection sa ngalan po ng piety, study at action. Maraming salamat, Brother Rico, sa pagbibigay ng pananaw dun sa walang kabuluhan ang mga bagay sa lupa. Ngayon naman, si Sister Marjorie naman, sis, magbigay nga kayo ng inyong may aambag dito sa bakit nabanggit ng sumulat na walang kabuluhan ng mga bagay sa lupa. Yan po kasi si Solomon. Si Solomon po, nung bata siya, nagpakita po sa panaginip sa kanya yung Panginoon at tinanong po siya kung ano po yung gusto niyang hilingin na ibig, kung anong hiling niya na ibigay sa kanya ng Panginoon. At hinilingin po niya na pagkalooban siya ng isang pusong mapaglimi o isang pusong matalino upang makilala ang mabuti at masama. Kaya kinalugdan siya ng Panginoon at ibinigay sa kanya yung hiningi ni Solomon at dinagdagan pa niya ng kayamanan, kalwalhatian, at kung susundin ng mga alituntunin ng Diyos, bibigyan siya ng mahabang buhay. So nangyari po yun nga, naging hari po ng Israel po ba, Brad? Si Solomon, Haring Solomon. At dahil sa laki ng katalinuhan ni Solomon, nagawa niyang pag-aralan yung lahat ng ginagawa ng tao sa ilalim ng araw at nakita nga niya na walang kabukabuluhan ang mga bagay sa lupa at paghahabol lamang sa hangin. Ito po yung masakit na katotohanan sa buhay ng tao na darating po sa kanya talaga yung kamatayan. At kaya gumagawa ang mga tao ng kung ano-ano upang madagdagan pa ang kanilang buhay. Upang madagdagan pa ang ating buhay. Yan nga po yung nagsimula sa pagsaway ng ating ninuno na si Eva at Adan na doon isinumpa ng Diyos ang lupa. Sinabi nga po niya na sa pawis ng iyong muka manggagaling ang iyong kakainin. So kaya makita po natin yung mga tao sa panahon natin ngayon, lahat nagtatrabaho, di po ba? Kasi nga kailangan natin ng kahit yung 3 basic needs na lang, kailangan natin yung food, shelter, and home para mabuhay. Sa aming pananaw, yan po yung number 1 na talagang alituntunin ng tao para mabuhay is pagtrabaho tayo. Kasi pera lang naman ang sagot ng ilan. Pero yun nga, sinabi ni Solomon na walang kabuluhan, walang kwenta, walang saysay, walang kahulugan, walang katuturan, walang halaga. Even the pagtatrabaho, walang kahuluga. Pero hindi po masama yung pagtatrabaho. Pagkat ito po ay regalong mula sa Diyos at ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at kasanayan para sa pagtatrabaho. Di po ba? Ngunit kung yung ginagawa po nating pagtatrabaho para lamang sa kapakinabangan ng sarili natin, hindi ko po siya nakikitang isang matuwid na pananaw sa isang buhay na aparte po dun sa 3 basic needs. Ang isang tao ay merong gusto, nakukuha yung gusto niya, kinukuha yung luho niya, yung kayamanan niya, nag-iimpok siya ng kayamanan para sa kanyang kinabukasan, ay para lamang sa pansarili niyang kagustuhan, sa sarili niyang kapakinabangan. And at the end po, kamatayan pa rin naman po yung sasalubong sa kanya, di po ba? No? Anong mapapala ng tao sa lahat niyang gawa at kabalisahan ng puso sa pinagpaguran sa ilalim ng araw? Wala naman, di po ba? Yun nga yung sinabi ni Brad kanina na
makamit man niya ang buong daigdig kung mapahamak naman ang kanyang kaluluwa nung may papalit niya dito. At saka kung nag-impok man siya ng maraming kayamanan, kung mamatay ka na hinabukasan. Inabalikan nga po namin dito yung isang talinhaga, yung talinhaga ng mayamang hangal na nag-ani po siya ng napakarami sa kanyang bukid. At dahil maliit lamang ang kanyang kamalig, sinira niya po yun, gumawa siya ng malaki. At doon niya nilagay yung kanyang mga ani, yung lahat ng ani niya. At sinabi niya sa kanyang kaluluwa na magpahinga na siya, kumain na siya, uminom at magsaya. At sinabi ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito ay babawian ko sa iyo ang kaluluwa mo. Ang lahat ng inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. No? Kahit kumuha po tayo ng kayamanan dito sa lupa, hindi naman po natin madadala sa langit yun. Kaya sikapin po nating wag maging sakim sapagkat ang lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang ari-arian. Mas naisin po nating mag-impok po ng makalangit na gawain. Gamitin po ang buhay sa matalinong paraan. May karunungan pa rin po dahil ang ilaw ng katawan ay yung mata, yung isip po natin. Kapag may karunungan po ang isip, malinaw po ang mata, magliliwanag po yung buong katawan natin. Makukuha po natin yung kalooban ng Diyos na siyang makakapag-impok sa atin sa kaharian ng langit. Na dahil hindi po tayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. So dahil mamamatay naman tayo, doon na po tayo makakakuha po tayo ng buhay na walang hanggan. So maglingkod na lang po tayo sa Diyos. Maraming salamat, Sister Margie. Talagang nakita natin yung kabuluhan ng dapat maging kabuluhan. Ano po? Si Sister Merly naman, bakit nasabi nung sumulat na walang kabuluhan ng mga bagay? Bakit ba wala? Po. Kasi po, ang lahat sa mundong ito na binibigyan ng pansin ng higit sa Diyos ay walang kabuluhan. Sapagkat lahat ay lilipas. Wala po tayong dadalhin sa kabilang buhay. Dapat ang bigyang pansin natin ay ang makabuluhan, makabubuti at makaliligtas sa ating kaluluwa. Kaya nga po, napakapalad ng mga taong binibigyang pansin ang kanilang espiritual na buhay. Ang pag-ibig sa kaluluwa, higit sa laman. Love for the soul over the flesh. Ang may kabuluhan. Complete surrender to God is necessary in order to create a mystical environment. Kasi po, lagi tayong may ganap na pagsuko sa Diyos. Kaya nakakalikha po tayo ng maka-Diyos na kapaligiran. At sa mga karunungan po o kaalaman na naiimpok o natitipon o kung kailan po maraming karunungan, lalo naman pong dadami ang mga pagsubok na dumarating. Pero sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. So dito po, pinapahiwatig o sinasabi ng Diyos na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dapat lagi tayong makakapit sa ating pananampalataya, sa pag-asa at sa ating pag-ibig sa ating kapwa, higit sa Diyos. At hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa inyo pong karagdagan sa ating pag-aaral. Ano po? At ngayon po naman, sabi nga po binanggit po ito ng sumulat sapagkat nakita nga po niya na ang lahat ng pinaggagawa ng mga tao, isa lang po ang dulo, ano po? Kamatayan. Maliban po doon, yun lang po nakita niya, ano po? Wala po siyang binanggit na ano pa man, ano po? Basta sabi niya, mayaman ka, isa lang, nakikita lang niya na pag namatay, tapos na. Wala na yung yaman niya, naiwan na rin niya. So, isang walang kabuluhan. Yun ang pananaw ng sumulat, ano po? Pero sabi nga,
sa atin pong pag-aaral, ano po, sa panahon po natin, pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay po ng pagpapalalim doon sa pananaw na yan, ano po. At yan po ay ating palalimin. Bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ako po si Reverendo Padre Hector M. Pamintuan Jr., Kura Paroko ng Our Lady of Ransom Parish, Matatalaib, Tarlac City. Ang Radio Maria ay ang epektibong makamodernong paraan ng pagpapahayag, pagpapaliwanag, at pagbabahagi ng katotohanan at kahulugan ng salita ng Diyos at ng turo ng Santa Iglesia Katolika. Ako po'y lubos na humahanga at nagpapasalamat sa pananatili ng Radio Maria sa himpapawid sapagkat naipaparating niya ang mga espiritual na bagay sa mga karatig probinsya, bayan, simbahan at pamilya. Kudos at mabuhay po kayo. Ang ating inang simbahan ay may matalas na paghamon sa atin na gamitin ang lahat ng mga makabago at makabuluhang mga pamamaraan upang ang salita ng Diyos na usbungan ng pananampalataya ay maihatid sa lahat ng sulok ng daigdig. At ang Radyo Maria ay isa sa mga pamamaraang tumutugon sa hamon na ito. Sa napakahabang panahon ay pinakikinabangan natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang biyaya ng Radyo Maria na naghahatid ng tinig ni Kristo sa mga tahanang Pilipino. Maraming mga Pilipino na ang umalabang pananampalataya dahil sa gawaing ito. Kaya't sama-sama tayo at maghandog sa mahal na Inang Maria na tumutulong sa atin. Ito po si Father Raymond, ang direktor ng Radyo Maria sa Pilipinas. Umaanyaya at humahamon ng pagmimisyon sa inyong lahat. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Walang kabuluhan ang mga bagay sa lupa. Hindi naman po sinasabi, katulad nga po ng mga nabanggit na po ng mga kapatid natin dito, mga minamahal namin tagapakinig na kayo gumagawa kayo ng bahay dyan, ano po? Wala pa ng kabuluhan yan. Hindi, meron kasi titirahan nyo yan. Nagpupundar kayo ng mga bagay-bagay, wala bang kabuluhan? Hindi, meron po yan. Titirahan nyo yan pakikinabangan po yan. Ano po? Ang tanong nga po, paano ba itong nagiging walang kabuluhan? Yun lang naman po ang ating tinitingnan dyan, ano po, pinag-aaralan. Sabi nga po, gamitin po natin ang karunungan sa bahaging ito ng paksa po natin, ano po, kung bakit nasabi na walang kabuluhan ang mga bagay sa lupa. Sa ating pong kalalagayan, sa panahon po natin ngayon, na tayo po'y mulat na po sa ating pong pananampalataya, ano po, hindi na po tayo katulad ng dati, ng mga sinaunang tao noon na digmaan, patayan, ano po, agawan ng mga pag-aari, walang sinasabing pagkakaisang gobyerno, ano po. Sa panahon naman natin, ano po, organisado na po ang ano natin, ang lipunan natin, ano po. Ngayon, ilagay po natin sa kapanahunan po natin itong mga paksang ito na walang kabuluhan. Ang pagiging walang kabuluhan naman ng mga bagay sa ngayon, sa atin pong mundong ginagalawan, ano po. Paano pong nawawalan ng kabuluhan po ang mga bagay na yan, ano po. Kung po natin sabihin na itong mga bagay na nakikita po natin, wala pong mga kabuluhan yan. Meron po. Kahit cellphone, ano po. Malaki pong kabuluhan yan. Kasi nagagamit po natin komunikasyon yan. Means of communication. Pero, yan din po ay yan po ay malalagay rin po natin walang kabuluhan yan kung ang buhay po natin pinagagalaw na po yan. Ano po. Doon na po nagiging walang kabuluhan ng mga bagay-bagay sapagkat dito po bubuksan na po natin yung atin pong pagpapalalim ng ating pananaw tungkol sa pagbibigay ng kabuluhan sa mga bagay-bagay. Sabi nga po, yung pong mga bagay na atin pong tinatamasa sa panahon po natin ngayon, lahat po yan bunga ng karunungan. Kaya lang po, kung yan po ay lalabis at lalabis na po, sabi nga po, lumalampas na po tayo dun sa tinatawag na level ng ating
ng ating pagtataglay niyan. Sabi nga po lahat ng labis, nakasasama. Binanggit din po kanina dyan sa surat, sabi nga, tayo ay lumalagay lang doon sa tinatawag na matuwid na pagtataglay ng mga karunungan na yan. Sabi nga, yung labis na kaalaman ng tao, karunungan ng tao, nakapagpapahamak na rin sa kanya. So sa ating pong kapanahunan, makikita po natin na ang buhay po natin sa panahon po ngayon, nandiyan na po yung makabagong pag-iral ng mga bagay-bagay, ang mukha po ng mga gadget po natin. Sabi nga, noong mga panahon ni Solomon at ng mga eklesyastiko na ito, wala pa ng mga eroplano ng mga panahon nila, Pana lang. Ang barilan noon, pana, tagaan, So, iba po ang kanilang, sabi nga, ang takbo po ng buhay noon kaysa sa ngayon. At dito po sa ating buhay na ginagalawan ngayon, dito po binabase po natin to sa Ebanghelyo nga ng ating Panginoon na binanggit po ng ating mga kapatid. Na dito, bibigyan po natin ng pananaw sa pagiging walang kabuluhan ng mga bagay-bagay kung ang ating pong kaluluwa na ang magiging kapalit po ng mga bagay-bagay na ito. So dito po sa ating pong pananaw sa mga bagay na nasa ating paligid, bibigyan po natin dito ng sabingan ng sulok yung pananaw natin sa isang pagkatao nating nakatago. Yan na nga po yung ating kaluluwa. At kung hindi po natin mapag-aaralang mabuti sa mga bagay-bagay na lumilipas, kamukha po ng sinasabi nga po ng mga nakaraan nating pag-aaral tungkol po sa mga katotohanang magpapalaya sa tao. Isa rin pong katotohanan na ang buhay po natin sa panahon natin ngayon, sapagkat ito po ay modernong panahon, mga ginigilo namin tagapakinig, ang tao po ay lubha pong hindi na natutulog sa paghahanap buhay sa material na bagay. Hindi naman po natin, sabi nga, itinatatwa na ang mga bagay-bagay na atin pong pinagtatrabahuhan ay kailangan po natin. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin may hanap buhay. Sapagkat hindi naman po tayo basta na lamang dyan mabubuhay ng nakaupo. Sa kapanahunan po natin ngayon, kinakailangan po tayo kumilos sa ating pangkatawang pangangailangan upang atin pong masuportahan yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero hindi naman po itinuturo ng mga bagay-bagay na yan, hindi dapat na ang pamumuhay natin sa bagay na yan, siya na po yung magpatakbo sa atin para po tayo mapalayo na ng gusto sa Diyos. So isa pong sakripisyo itong mangyayari na sa kabila po ng pagiging dapat na abala natin sa mga bagay-bagay na pangangailangan natin sa pangkatawan, ilalagay pa rin po natin itong ating pangkaluluwang pangangailangan. Kamukha po ng, sabi nga, linggo po ngayon, nararapat po tayo na kahit papaano, sa ngalan po ng Espiritu Santo, atin po siyang makaniig sa loob ng Santa Misa. Kung hindi man, sa kumpisalan. Sabi nga, magbibigay po tayo ng panahon sa mga bagay-bagay na nauukol sa pangkaluluwang pangangailangan. Hindi lang po para sa mga bagay na makalupa. Makikita po natin mababasa po natin sa Aklat ng Buhay Makadiyos na meron po mga tinatawag na mga paksa sa paghahanda. Kung tayo po ay maglalakbay sa buhay espiritual, meron po mga paksa sa paghahanda na minumulat po tayo sa mga bagay na nasa paligid natin. Kamukha po ng mga pananalita na mga bagay na makalupa na natatamasan ng tao, kabawasan sa lahat ng mga pangkaluluwang tuwa na kanyang matatamo. Yan po yung mga pananalita ng Aklat ng Buhay Makadiyos. Bakit po kabawasan? Kasi po, tuwing ang tao ay nasisihan na sa mga bagay na lumilipas, nababawasan na po ang sabi nga, ang kanyang paghahangad sa makadiyos na pangangailangan niya. Kaya ang tao po, pagka siya po nasasagana na po sa mga material na bagay, nagkukulang na po ng hindi na po siya nagbibigay na halos ng pansin sa Diyos. Dahil nga po nalilibangan sa mga bagay na nasa kanyang mga kamay. Yan. Ito po isang paalala sa atin ng
aklat ng Ecclesiastes na tayo po maging gising sa mga katotohanan na kahit man lang sa kamatayan, sabi nga yung kamatayan na andyan talaga yan. Ano po, huwag po natin sabihin na dapat magpakasaya ka na kasi pag namatay ka wala na. O sa panahon po yun ng lumang tipan, sige, dapat magpakasaya siya kasi totoo mamamatay na siya. Pero ngayon po sa ating kasing kapanahunan, ang kamatayan po literal ay hindi pa po siyang katapusan. Ano po? Diba, Brother Rico? Sabi mo nga kanina, isang tulay lang patungo sa buhay na walang hanggan. Na malao nang ipinag-inihanda ng Panginoon Kristo. Pero dalawang klase yan. Kung ikaw karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, na kalangitan, ano po? Eh kung buhay na walang hanggan na walang hanggang paghihirap pala, eh yun ang problema, ano po? So, kaya po tayo sa atin pong pananampalatayang Katoliko, ano po, meron pong mga sakramento, paulit-ulit po nating sinasabi, na tayo po ay magbigay ng panahon. Kung paano po tayo nagbibigay ng panahon sa mga material na bagay na atin pong hinahangad sa ating buhay, hangarin din po natin palagi yung mga spiritual na bagay. Makamukha po ng mga atin pong tinatanggap na sakramento ng komunyon. Kagutuman po natin yan. Kahit na po makikita po natin isang tinapay lang po yan, hindi po ordinaryong tinapay yan. Sapagkat yan po katawan at dugo ni Kristo, ng ating Panginoong Kristo na sinasabi nilang simbolo lang daw po. Hindi po simbolo yan. Talagang yan na po yun. Yung ostya na yan. Na siyang katawan at dugo ni Kristo. Na atin pong dapat natanggapin sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Kaya nga lang po, dahil nga po sa ating sobrang pagkakaabala, tinatanggap na lang po natin once a week. Ano po? Minsan na-absent pa tayo. Yun nga po yung ating muling pinapaalala na yung pong pagkakasala sa Espiritu Santo. Kasi po malawak na po o malayo na po ang nilakbay ng kautusan ng ating Panginoong Kristo hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya lang tingnan niyo po, sa kabila ng ilang libong taon na, ano po, makikita natin ang tao, kahit na po siya binyagan, ano po, sa ating pong pananampalataya, mapapansin mo nga po yan sa krusada Ano po, kami po kasi nagkukursada, mga minamahal naming taga-subaybay, ano po, taga-pakinig. Kami po ay may mga krusada po sa mga lugar po namin, ano po, alam niyo na po yung krusada, ano po, yung pong Mama Mary at saka po Korsipiho, ano po, at pagkatapos nagdadasal po ng Santo Rosario at pagkatapos naman po mayroong pag-aaral sa banal na kasulatan. Mapapansin po natin ano po na kakaunti na po ang mga tao talaga na nagbibigay ng pananaw sa Diyos sa ganyang bagay. Kaya naman totoo yung sinasabi ng Panginoon, ang hahanapin na lang po na talaga natin ay mga nawawalang tupa ng Israel. At ang bagong Israel nga po, itong ating pananampalatayang Katolisismo, ano po, yan po ang trabaho natin na bigyan po natin ng kabuluhan yung mga buhay nila dito sa lupa, no? Sapagkat kung hindi po nga natin gigisingin yung tao, ano po, hindi po tayo magsisikap. Kawawa po yung mga kaluluwa ng tao. Bakit po? Kasi po, mapapansin mo nga po, wala na po silang panahon sa ganitong bagay, mga spiritual na bagay. Kaya lalo tigit po yung mga kabataan. Ano po? Sa kusada, makikita yung mga kabataan, ano po, nasa isang sulok, dadaan yung Mama Mary, ano? Parang wala silang nararamdaman. Tuloy lang. Pati nagse-cellphone, kung ano-ano mga pinagagawa nila sa mga gadget nila, no? Kaya po kung hindi po tayo magtutulungan, lalo na po kayo, mga minamahal namin taga-subaybay, ano po, bilang mga magulang, yun nga po, yung atin pong sikapin na yung tayo po maging isang kasangkapan na lalo po sa ating mga anak o kaya sa hindi man natin mga anak, ano po, sa mga ibang mga kabataan na tayo po ay magsilbing mga bibig ng Panginoon na magsasalita sa kanila para sila po magising sa ganitong katotohanan. Kasi isip-isipin po natin, ano po, kung sa dako pa roon, palilipasin pa po natin ang takbo ng mundo, ano po,
Sa dako paroon ng buhay na ating na iinog sa mundong ito. Saan pupunta ang kabataan kung sila ay nabubuhay lamang dyan sa mga bagay na yan na umiiral, sumusulpot ngayon na makabago na nag-aanyaya sa kanila o naglilibang sa kanila. Ano po, at para hindi makita yung talagang dapat nilang harapin sa buhay na darating. At yan na nga po yung pagharap nila sa Diyos. Kaya po yung ating pong yung sa krusada po, paulit-ulit po namin kinukwento yung operasyon ng Mama Mary sa Fatima, na ang tao ay dapat na matutong manalangin para maiugnay po ang tao uli sa Diyos at gumawa po ng isang sakripisyo at ialay ang sakripisyong yon para sa kapatawaran ng mga tao at sa mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio. Ano man pong sakripisyo yan, mga minamahal namin taga-subaybay, gumawa po kayo kahit dyan po sa inyong tahanan, gumawa po kayo ng isang sakripisyo para sa Diyos, kahit munti po yan, o malaki man yan, base po sa inyong gusto, at ialay niyo po ang sakripisyong yan pong utos ng Mama Mary, para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao at mga naghihirap sa purgatorio. Yan po isang gawain natin. Para po tayo po sa kabila po ng ating paghihirap, sa ating pong pagsisikap dito sa ibabaw ng lupa, ang buhay po natin, kahit na po sa kabila ng lahat ng yan, na tayo po medyo kinakapos din po sa espiritual, pagkaroon po tayo ng konting panahon. Yung pumalit na panahon na yan, yung konting pagtingin na yan sa ating pong Panginoong Diyos, napakalaki na po yan, sapagkat sa buhay po natin ngayon, sa mundong ginagalawan po natin ngayon, mapapansin nyo nga po ang tao, talagang nakatalikod na sa Diyos. So, sa ating pong buhay, isa pong pagpapaalala po ng ating pong palatuntunan, ang pagsapong ito na tayo po ay magbigay ng kabuluhan sa mga espiritual na bagay sa ating buhay. Nandiyan po ang ating nasimbahan, tayo po ay magsimba at kumakap sa mga sakramento na pinakikinabangan ng tao sa lupa. Sabi nga ng isang sister kanina, hindi ka naman pwedeng hindi magtrabaho. Siyempre, magugutom ang katawan naman. Hindi ka pwedeng hindi magdamit. Hulihin ka ng MTRCB. Hindi ka pwedeng walang bahay. Pag umulan umaraw. So, total, kinakailangan lang kasi magmula sa walang Diyos yung pamumuhay na pangkatawan na yan. Malagyan ng Diyos yan. At para malagyan ng Diyos yan, kinakailangan na maipakilala siya ng Diyos yung kaluluwa nga na meron niyang katawan sa loob ng katawan niya, yung kaluluwa. Kaya sa aklat ng Buhay Maka-Diyos, meron siyang isang linya na ganito, mga kapatid, mga brothers and sisters, na ang lahat ng bagay ay mabuti kung ito ay ginagamit ng naayon sa kanyang pagkakalikha. Sabihin hindi bigyan ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa lupa, sa tao, para sa hangin. Kundi maging makakabukabuluhan ang mga bagay na yan, sa paraang may mga mga material na bagay, magsimula naman siyang maging ehemplo o indulhensya para sa pangkaluluwa, upang ang kaluluwa, matapos na makilala niya siya pala si Sisyphus Kalooban, magsimulang sumuyo o maglingkod sa Diyos. At pagka nakapili niya ang Diyos, yung tinatawag na maka-Diyos na buhay, simula naman gawin naman niya sa ibang kaluluwa naman, sa ibang kapwa niya ang ginawa rin sa kanya ng Diyos. Sa kapwa ng mga nag-aakay diyan sa Buhay Maka-Diyos na yan. Maraming salamat, Brother Rico, sa karagdagan. Tayo po ngayon, pwede na po tayong manalangin ng dakilang hamon. Natin pong dakilang hamon. Pinakamamahal naming Ina at Panginoon, patuloy niyo po kaming gawing kasangkapan ng inyong kapayapaan, ng pananampalataya saan man may alinlangan, ng pag-asa saan man walang pag-asa, ng liwanag saan man may kadiliman, ng tuwa saan man may kalungkutan, at ang kaharian ng langit ng sangkalupaan. O Diyos na Panginoon, ipagkaloob mo pong higit naming hangarin ang makaaliw kaysa aliwin, ang makaunawa kaysa unawain, ang magmahal kaysa mahalin. Sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap, nasa pagpapatawad ang pag-amit namin ng patawad,
at nasa pagkamatay ang ating pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ang Diyos, Espiritu Santo. Amen. At kami po nagpapasalamat sa bumubuo po ng Radyo Maria Philippines, lalo na po sa mga technical staff po na umaalalay po sa ating programa, at gayon din po sa mga nagbibigay po ng tulong pinansyal at espiritual dito po sa ating himpilan. Sa mga kayong naroon sa mga dako ng daigdig kayo naroon, maraming pong salamat sa inyong pong mga pagtulong sa himpilan po ng ating mahal na ina. At nawa po ang programa po namin ito ay makapagdulot din po sa inyo ng konting kaalamang espiritual. Maraming pong salamat. At gayon din po ay muli pong mapapakinggan ang mga talakayan ng mistisismo sa amin pong Facebook page na pinamagatang Mistisismo. I-search nyo lang po doon, Mistisismo, at lalabas na po yung mga topics po na gusto nyo pong i-recap. Maraming salamat po. Po, Sister Merly, meron po kayong Kubo. Nagpapasalamat din po kami sa ating direktor na si Father Raymond Cruz at ang lahat ng kanyang mga staff, lalong-lalo na po si Kuya Sol, ang ating nag-aantabay sa atin palagi. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumutulong sa Radyo Maria. Ano siya nga pala, mga gilo ng mga taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines dito sa mistisismo. Niloob po na medyo nagawa na po yung ating maliit na kubo, kursilyo sa San Miguel, sa mga nakapag-rosary po tayo doon nung 31. Sa mga nakikinig po na ibig na madugtungan, kung taga San Miguel, taga-Kapehan kayo, kasama ka malapit kayo, nearby, pwede po kayo magtanong doon sa mga brothers doon. Sana po. Sa ngalan po ng Radyo Maria, pansamantala po muna kami nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pagkikinig sa programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos dito po sa himpilan ng Radyo Maria Philippines, Bring Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin